Kami ang unang pangkat. At ang aming katalakayin ay Pre-colonial ng Pilipinas. bago pa man dumating ang mga sila noong 1521, ang Pilipinas ay mayroon na ang mayamang sistema para sa relihiyon, panlipunan at pampublika. Meron din silang pag-unawa sa kanilang kasarian. Noong panahon ng pre-colonial, ang Pilipinas ay malaya. May mga babaeng naging leader at may mga lalaking rin tumikilos ng pambabae at musuot ng pambabae. Ito, may patunay kami na nung pre-colonial ay may pantay. Tulad na lamang ng Babylonia at Catalina. Ano ang babaylan? Ang babaylan ay isang mataas na spiritual at halikunan ito sa mga pagkakulang kailangan. Kadalasan, silang babae, ngunit maaaring lalaki o gender individual na tinatawag na sila ay may pinamalakas na koneksyon sa spiritual ng mga sa mundo at tintigil ang pinuno na ritual, panggagawa at imunang pangunahing gampanin ng babaylan. First, manggagamot. Gumagamit ng halamang gamot, himig, dasal, at ritual upang Kabitsyo ko. may mga kaalaman sa pangkatawan at spiritual na karamdaman. Dalawa, nagkakatugnay sa mga anito. Nagkakaroon ng chance upang makipag-usap sa mga spirito. Pinakonsult na sa panahon ng krisis sa unang sakit. Ang anito ay tumutukoy sa mga espiritu at ang trance naman ay tumutukoy sa pagkonekta sa mga espiritu. Ang anito ay may dalawang uri, ang spirit of nature at ang ancestral spirit. Ang spirit of nature ay tumutukoy sa mga nature, sa mga bundok, tubig, mga lawa, saka mga hayop. Ang ancestral spirit naman ay tumutukoy sa paggabay or protekta sa mga pamilya. Ikatlo, ano tayo ng dahil mahawa sa mahalagang desisyon tulad ng digmaan, paglalakbay, o pag-aari. Sila ay itinuturing na boses ng mga espiritu sa pamayanan. Ang advisor, kari sila itong mga leader itong mga Babylonia. Sila ang nag-decision kung whether matigmaan ba sila or mag-ani ba sila. So, leader na. Ika-apat, tagapag-ingat ng kultura or cultural teacher. Pinapanatili ang oral traditions tulad ng petiko, alamat, at ritual. Natuturo ng paniniwala at kaugalian sa sunod na henerasyon. So dito, previous na henerasyon ay tinuturo nila ano ang gampanin, ano ang gagawin, ano ang mga bilin sa susunod na henerasyon at ipatuloy ito para lumikang siya. Ikalima, pinuno ng ritual o ritual. Nagbibigay ng pag-aalay, sumasayaw, kumakanta at nagsasagawa ng seremonya. May kakayahang laan ng panahon, swerte at kapalaran ng komunidad. Ang ritual, hari sila makasik, kundi sila yung for mangula kung Kaya pinapakita nung panahon ng mga babaylan na sila ay pwede rin maging kung maaari silang pwede maging babae, diba? For example, ang lalaki ay naging babaylan ay may expression sila na tila babae kaya pwede rin silang magagaling o mga healer, maggagamot at pamagitan sa mga anito o yung mga espiritu dahil sila ay may katangian o kakayahan na medium na makapagkomunika sa mga anito o mga espiritu. Ano ang katalonan? Ang katalonan ay ang pareho ng babaylan. Ngunit, matatagpuan sa mga sinaunang Tagalog. Bagamat,
Pareho ang papuri. Ang Katalonan ay mas nakapokus sa paglilingkod kay Bakhala at sa mga anito ng kulturang Tagalog. Mga katangian ng Katalonan. May malalim ang kaalaman sa mga Diyos ng Tagalog mythology. May mga Diyos at Tagalog, katulad na lamang ni Bakhala at Inyang. Si Bakhala ay Diyos ng kalangitan. Siya rin ang pamanaging Diyos o pinakamataas na kilala. Sa Inyari naman ay Diyos ng mga buwan. Siya ay kilalang pinakamaganda at matapang na Diyos. Kadalasang bahagi din ang napakahalaaga. Gumaganap na ritual sa pagsilang, kamatayan, pag-asawa, ani at kasunduan. Dinadalang at susunod ng buong komunidad dahil sa kanilang spiritual na kapangyarihan. Pampaling ang Katalonan. Sa laing pag-aalay na mahandog sa anito. Mga anito, tulad ng mga espiritu na naghahalog nila. Pagluluto ng seremonya para sa pagbulan, pag-ani at pagbulan. Sumakasipin sila o pinito, pareha lang niya po sa Babylonia. Paggawa ng mga pinuno sa paggawa ng desisyon. At tagapangalaga ng mga paniniwala at tradisyong Tagalog. Ang pagkakaiba ng Babaylan at ang Katalonan is ang Babaylan ay tagapayo sa mga komunidad. Ang Katalonan naman ay sa mga ritual o seremonya na nakasag-ugnayan sa mga espiritu. Ang third gender sa pre-colonial na sino ang sino ang third gender o gender na non-conforming sa panahon ng pre-colonial? Ito yung mga lalaking feminine o tila babae. At may expression din sila sa kanilang sarili na tila babae. At ginagawa nila ito sa pamamagitan ng pananamit, kilos, at tungkulin nila sa kanilang komunidad o bayan. At sa panahon ng pre-colonial, ang mga third genders ay tinuturing na bantay o patas ng din sa mga mamamayan nila dahil tulad ng mga babaylan at Katalonan na pwede rin maging third gender ay hindi sila tinuturing na iba sa komunidad, ngunit sila ay tinuturing na kasama o included sila sa kanilang komunidad. At ang papel din at ang tawag din sa mga third gender noon ay asog sa Visayas, bayugin o bayog sa Tagalog at babaylan noon sa Nisay ginagamit din ng mga bayugin. At kampanin at tayuan ng mga third gender ay maaaring maging babaylan. Maaaring maging babaylan dahil sa pinaniniwala ang mas malakas na spiritual, hindi sila discriminate at respeto at iwala ang komunidad. Gamit ang mga tungkulin ng babae ay sila ay tinuturing na spiritual na kulay. So ang mga tungkulin nila sa komunidad nila noong panahon ng pre-colonial ay sa aspeto ng spiritual ay pwede sila magagamot o pwede mamupula at nakikipag-ugnayan rin sila sa mga kanito o yung mga espiritu na mga tao at sa pamamagitan ng kanilang kakayahan ng may espiritual na tulay ay may mga taong nagsising o naghihintay sila ng tulong kung may mga kagustuhan sila katulad na lang ng ritual para sa ani o bountiful harvest para sa kanilang mga palay
Bale, yung mga tanim nila na ibentahan sa kalusugan rin at sa kanilang kasal at kamatayan ay pwede silang pwede ang mga tao na magiging ng tulong sa mga third gender na mga tao katulad ng mga kabailan at katalagyan. Timeline ng pre-colonial gender roles. Sa pre-90s, nabuo ang mga unang ritual at naniniwala. Ang unang ritual na paniniwala ay nabuo noong 30,000 BCE to 30,000 BCE. Mula sa warrior rituals, grave art, shamanismo, at early nature worship. Nabuo ang warrior rituals noong 40,000 BCE, nabuo ang grave art noong 30,000 BCE, at nabuo naman ang shamanismo noong 20,000 BCE to 10,000 BCE, at nabuo naman ang early nature worship noong 15,000 BCE to 10,000 BCE. Gable. Gable. Music sila. Pagkalawak na impluwensya ng Babaylan, lalo na sa Visayas, mas nagiging sentro ang pamayanan ng Babaylan. Noong 900 to 1200 CE sa Visayas, mas lumakas at lumawak ang impluwensya ng pre-colonial sa panahon ng Babaylan. Ang Babaylan ay hindi lang medieval na leader, hindi sentro ng kultura, medisina at politikal sa kanilang mga komunidad. Nagpapatatag ng posisyon ng mga panahon. Pagdami ng seremonya at pagkaalay ng una. So sa 1,300 to 1,400 CE daw, noong panahon daw ang mga Kastila ay ang mga Tagalog daw ay mayor exercise sa Tunitungan na namumuno sila ng sirahan. Sa pamamayan nila sa panahon nila, pamatatag ang posisyon ng katalunan o mga espiritual na leader sa kanilang komunidad. Sa espiritual na pinuno, siya ang nangunguna sa mga ritual at seremonya upang makapag-ugnay sa bakala, anito, diwata, Diyos o Diyosa. Gaya ng pag-alay bago nagsimula ang pagtatanim o pag-aani para sa masaganang ani at Golden Age ng Babaylan, pinakamataas ang influensya sa politikal, kultura at spiritualidad.
1538 ay tinuring ng panahon kung kailan ang mga baybayilan, ang mga spiritual na leader, manggamot at tagapangbilan ng komunidad. Sa panahong ito, organisado, matatag, at mataas ang antas ng pamayan ng barangay at sultanate sa buong kapuluan. Dahil dito lumaki ang pangangailangan sa relihiyoso at espiritual na leader ang kabaylan. Sa pre-1521, kasagsagan ng pagtutubong, spiritualidad at gender diversity, ang kabaylan at katalunan ay kaunayang nagiging ng pagtutulungan ng mga Katolikado 1512 ang magkaroon ng pagkakaroon ng kanilang pagiging spiritualidad. Sa panahong ito, ang kabaylan ay nananatili Sa madaling salita, ang babaylando at katalunan ay hindi lang sila parit o pagkakilom. Sila rin ang tagapangalaga ng tradisyon, kultura at komunidad. Nagbibigay din sila ng direksyon at